Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our fourth and bonus reading of the day. Yan po, bumalik ako para sa inyong lahat para sa ating fourth reading of the day. No, this is a bonus reading. Ano po kaya ang makikita natin para sa bonus reading of the day natin today, no? Tingnan po natin lahat, no? Gagamit po ako ng dalawang bagong cards na binigay sa akin ng isang malapit na tao sa akin, no? So, tingnan po natin. Hindi ko na po siya para banggitin, ano? Pero, salamat po sa iyo. Ayan. Gamitin po natin yung cards na binigay niya, no? Tingnan po natin kung ano ang mensahe ng Divine Universe natin sa pamamagitan ng telepathy oracle cards, no? So madalas po akong gumamit ng lover oracle cards at yung pink lover oracle cards. Ngayon po tayo po ay gagamit ng telepathy oracle cards, no? Tingnan po natin kung ano po ang magiging interpretation analysis natin sa mga lalabas na cards ngayong gabi. Balasahin muna po natin. Kumukuha lang po ako ng connection dito sa ating baraha, no? Iniling ko lang po ang energy ko sa energy nitong baraha. Ito po ay pinamana po sa akin. Pinamana po sa akin ito ng isang tao, no? Na gusto niya pong alagaan ko itong baraha na to. At talagang buong puso ko pong tinanggap. At ngayon ay ating gagamitin po, no? Para maging inspirasyon at maging ano po siya, instrumento, no, ng mga mensahe para sa inyo ngayong gabi. Gagamit po tayo nito at kukuha rin po tayo mamaya ng angel numbers, no, kung ano po ang mensahe, or tingnan po natin kung anong pakiramdam or mensahe dito sa angel numbers, no. So tingnan po natin. This is angel number oracle cards. Yung isa, ito naman ay telepathy. Okay. Openness, no? Sa isang relationship daw po, talagang importante yung pagiging open nyo sa isa't isa. Ang maaaring nangyari po dito ay may mga naninira sa inyo na ikaw, wala ka pong ginawa kung hindi sabihin sa kanya, open ka sa kanya, no? Lahat, hindi ka papayag na may sisira sa inyo, hindi ka po papayag na kahit papano ay may makasira sa inyo, no? Kaya sinasabi mo po sa kanya, open ka sa kanya, pero siya po ang hindi nagsabi sa'yo, at siya pala daw po yung maraming paninira sa'yo na hindi niya po sinabi sa'yo. In fact, ikaw naging open ka sa kanya, pero siya parang hindi siya naging open sa'yo, at nagpadala po siya dun sa mga yon, ano? Parang nagulat na lang po ikaw one day, biglaan na lang kayo ay nagkahiwalay dahil na rin sa impluwensya ng ibang tao at sa impluwensya maybe ng kung sino man to, no? Mga tao, mga maling impluwensya sa kanya, mga sulsulera at sulsulero, no? Yun po yung nakikita ko. Hindi po talaga, hindi po yan talaga yung tipo ng akala mo ikayo ay open sa isa't isa, na kailangan nyo po talagang maging open para kayong dalawa ay maging happy. Pero yan po yung nangyari sa inyong relationship. Ikaw yung nag-open, tapos siya yung magpadala sa ganyang tukso. Let go, no? Sabi, some things are best let go and let the universe work it out and it's divine time. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na lagi, let go and let God write your life and love story. Surrender everything to the divine universe and let go and let God write your life and love story. May mga bagay po na kailangan mong i-let go, no? Ang nakikita ko po dito ay kailangan mo po siyang i-let go para hindi ka po niya ma-let go ng tuluyan, no? Tama po yung narinig nyo, i-let go. Bigla na lang po pumasok sa isipan ko to ngayon habang nagbabasa ko nito, na ang title po natin pwede pong i-let go mo siya ng tuluyan. I-let go, kailangan mo siyang i-let go, or
i-let go mo siya para hindi ka niya ma-let go ng tuluyan. Hindi siya maka-let go sa'yo ng tuluyan. Kasi the more po na let go mo tong taong to, the more na napabuti yung buhay mo, makikita niya po na napaayos ka, gumanda ka. Lahat po ay talagang sinasabi ko ay naging maayos ka at magiging maayos ka, no? Wala itong person na to. Tapos, siya po yung hindi magiging maayos. Siya po yung maaapektuhan o siya po talaga yung magdadala na bakit siya umayos, bakit siya gumanda, bakit yung buhay niya parang napabuti pa nung nawala ako sa kanya. Mapapaisip po ang taong to. And then, the person will be very, very curious, no, na akala niya po hindi mo kaya, akala niya po mahal na mahal mo siya, na ikot ang mundo mo sa kanya. Well, totoo naman yun. Pero meron po kasi ngayon, nagkaroon ka na po kasi ngayon somehow ng awareness, no? Talagang nakita mo po talaga yung purpose sa isang relationship, no? Na ikaw, pag nagmahal ka, malalim po na malalim, pero po hindi niya po kasi napahalagahan, no? Hindi niya po napahalagahan, at sa nakikita ko po sa kanya ay talagang hirap po itong matanggap na from a deep love na nakita niya sa iyo, no? Bigla na lang pong magle-let go ka, no? Parang magugulat po siya, and he or she will be very, very curious, no? Ano daw po ang kanyang, ano raw po ba ang nangyari sa inyo? And then yung emotions po, doon na po yan magsisimula na parang titingnan niya po yung lalim ng emotions niya. Bakit siya naapektuhan, no? Bakit siya nanggigigil? Bakit siya nabubwisit na hindi mo na siya hinahanap-hanap, no? Bakit po ganun ang pakiramdam niya na in-embrace mo daw yung changes, in-embrace mo raw at in-accept mo daw kung ano yung fate has in store for you, kung ano daw yung nakatadhana sa yung susunod na mga mangyayari, ay in-accept mo na lang with open heart and open mind, na ready ka na rin po ngayon na i-let go siya at i-let go lahat ng masasamang experience mo dito, at ikaw ay maka-move on totally, no? Kapag siya po ay ni-let go mo totally, hindi po siya makaka-let go, lalo siyang hindi makaka-let go sa'yo, at talagang hindi po siya makaka-move on sa'yo, no? Gusto niya po, pagka ganyan, i-rekindle yung relationship niyo, no? Talagang parang ang feeling niya po ay kailangan niya ikaw ulit pakiligan, or kailangan ka niya ulit hanapin, or kailangan ka niya ulit i-rekindle kung ano man yung pagmamahal na meron siya sa'yo. Pero ikaw po should value, no, yourself, focus on the things of value, meaning ikaw mismo dapat nagbibigay ka ng halaga sa sarili mo, no? Hindi po porket hindi ka nito binaliwala ka niya, ganun po ang gagawin mo, and tatanggalan mo yung value. The more mo po dapat gawin yan into positivity, into positive side of life, no? Kailangan po daw ay i-value mo yung sarili mo, kasi ganun ka po niya titingnan, no? Hindi po siya naka-let go sa connection na meron kayo. Hindi po siya naka-move on sa'yo, no? Hindi po talaga niya kinaya, no? Pero yung universe po kasi is ginaguide ka po towards a special someone na talaga pong balang araw ay mamimit mo siya, no? Talagang ngayon, nakikita ng universe na hindi niya ikaw nirespeto, hindi kanya, para siyang demonyo. Nung nag-aaway kayo, na lahat ng masasakit na salita ay binitawan niya sa'yo, na wala po yung respeto, yung honor niya sa'yo, yung respeto niya sa'yo, no? Ang isang matatag na relationship daw po is with respect, kasi minsan nawawala ang pagmamahal, pero the respect is always there. Hanggang may respeto, babalik at babalik ang pagmamahal, no? Pero sa kanya po kasi parang parang tines po yung inyong relationship, no? Yung strength niya, yung weaknesses niya, strength mo and weaknesses mo,
bumagsak po siya, no? Hindi po siya nakapasa sa test ng buhay, no? Talaga ngayon po niya nakita na mahihirapan ka na pong ibalik yung tiwala mo sa kanya na sinira niya, no? Kasi sa isang relasyon, sabi ko nga po, trust and respect po dapat ang meron, ano? Kasi po, hindi po ito mag-work out kung wala pong trust and respect sa isang relationship, no? One day, nagkakaroon po yan ng enlightenment, no? Ma-enlighten po siya sa lahat ng mga maling ginawa niya sa'yo at ma-enlighten po siya kung ano po yung mga nakasakit sa'yo. Bakit ka po naging maayos sa buhay mo? Bakit ka po lalong gumanda? No? Bakit po yung mga nararamdaman mo ay talagang umayos, no? Samantalang siya ay lumubog, no? Yun po yung hindi niya ma-explain, ano? Na akala niya po ay hindi po mawawala sa kanya yung pagmamahal mo. Kaya lang ang nangyari kasi sa'yo, sa lahat ng sakit na to, nagkaroon ka po kasi ng acceptance, no? Parang inaccept mo na, naging prepared ka na kung ano man po yung itinadhana sa yung buhay na, sige na, kesa masaktan ako ng masaktan, ganyan na lang po talaga, no? Ang problema po, siya po ay nakakaramdam na para po siyang nasa maze, no? Para po siyang naligaw at hindi niya po alam kung paano babalik sa tamang daan o tamang direksyon, ano? Yun po yung nakikita ko, no? Samantalang ikaw po ay nagkaroon ka na po ng clarity sa buhay mo, no? Kaya po sa lahat ng to, nagkaroon ka po ng acceptance, no? Kasi nga po talagang yun po yung iniisip mo na ito yung what's best, kailangan mong tanggapin, no? Whether gusto mo or hindi, ito yung what's best for you. Na may mental telepathy ka po ng taong to, kaya minsan kahit okay ka na po, nagigising ka po sa madaling araw. Meron din naman po na wala kang problema, bigla pong kakabog ang dibdib nyo. Na parang ang tingin nyo po ay may nangyayari, may nararamdaman po kayo. At sa totoo lang po, yung nararamdaman mo po talaga ay talaga namang nagmamatter, no? Talaga pong, ito pong talagang para pong yung na may mental telepathy ka po niya na talagang nararamdaman mo din po, no, kapag ginagawang kanya ng ganyan. Why? Because you have a gift of intuition and a gift of instinct. Yes, no, you have a gift. Malakas po ang intuition mo, malakas din po ang iyong instinct, no? Kaya most of the time, tama po lahat ng pakiramdam mo. Yan po yung nakikita ko sa'yo. At sa totoo lang po, talagang meron ka po niyan. Kahit po sa mga past lives mo, no? Maybe nag-reunite ka with your loved ones over and over sa mga iba-ibang senaryo ng buhay, no? Pero talagang yes, no? Sa lahat ng yan, meron ka po talagang intuition and instinct na talaga pong nangyayari po talaga kapag naiisip mo, no? Sa nakikita ko po talaga ngayon ay marami pa pong mangyayari sa'yo sa buhay mo. Pero ang kailangan mo lang daw po ay tatagan ang iyong sarili, no? Mas matapang ka na po ngayon kesa po sa mga nakaraan, ano? Pero ito po ang inyong last card for this card, time, no? Let time forget those scars, no? Yung scars mo po ay makakalimutan mo sa tamang panahon, at sa nakikita ko po dito, no, ay patuloy naman po itong makaka-adjust ka po talaga sa buhay na ito, no? So ayan po, napakaganda po ng inyong fourth and last reading. By the way, kuha po tayo ng angels, kailangan po natin kumuha ng angel, angel number, no? Babalasahin ko lang po. Nahulog po. Wait lang po. Sorry po. Narinig niyo po, nahulog, no?
Kukunin ko lang po. Wait lang po. Dito. Nakayuko po. Wait lang po. Ay, nahulog kasi binabalasa ko po sana. Pasensya na po kayo. Butas po yata ang kamay ko ngayon. No? Kaya talagang yan. Nahulog po. Sorry. Okay. Pili po tayo ng ating cards. Pero bago po yan, balasahin ko lang po saglit. No? Bago po tayo kumuha. Okay. Kamusta po ba kayo, no? Sana po naka-resonate kayo dito, no? 111, this is all about intuition, ano? Alam mo raw po ang clarity daw sa intuition mong yan, sundan mo lang daw po ang intuition mo and you will never be wrong, no? Sa totoo lang po, marami pong nangyayari dito na nararamdaman mo po yung mga circumstances na dinadala sa iyong daan, ano? Magiging masaya ka po once and na pinakinggan mo yung lahat ng intuition mo, hindi ka po naging duwag. Kasi po sometimes being happy is, alam mo po yun, yung hinaharap mo po yung iyong yung katotohanan, ano, yung hindi mo po di bali nang hindi ka masaya, wag mo na lang malaman yung totoo, no? Kailangan po minsan gamitin mo yung intuition mo. Kaya ka po binigyan ng intuition, gift of intuition, gift of instinct. Kasi po kailangan mo magkaroon ng clarity para ikaw daw po ay sumaya at mag-take ka ng action. You have to have self-realization. You have to take action. Kasi kung hindi, yung happiness and yung new opportunities mo, parang nakahang po, no? So, kailangan mo po talaga yung harapin, ano? Hindi po pwede na iaasa mo po yan sa iba, no? Talagang sa nakikita ko po sa iyo ay talagang sooner or later kailangan mong harapin yung mga kinakatakutan mo po, no? Para naman po ikaw mismo ay maging aware sa lahat, no? Endless cycle, no? Oh my God. Endless cycle 2323, no? 2323, no? Ang dito po kasi yung endless cycles, nako na ba to? Talagang may nagre-resonate po kayo sa akin. Yung endless cycle po kasi, tulad po nito, yun yung sinasabi ko kanina, no, connected sila sa isa't isa. Pag hindi mo po hinarap ito at talagang naduwag ka po, no, binigyan ka ng gift of intuition, nararamdaman mo na, pero pinalagpas mo pa kasi takot kang malaman yung katotohanan, naduwag kang malaman yung katotohanan. Ang magiging effect po nun sa'yo is endless cycle, meaning papaikot-ikutin ka lang po niya talaga. At sa nakikita ko po yung lahat ng mga dapat nalaman mo na ay magiging paikot-ikot lang po, magiging pattern lang po na ulit ng ulit ng ulit. I-repeat niya lang po yun talaga na i-repeat. At yung meron pong ibang na yung mga katotohanan i-resist nilang tanggapin, no? Over and over again hanggang ang taong ito o ikaw ay maging pagod na, parang hindi mo na kaya, it's way too far, no? Parang na-depress ka na, tapos kailangan mo rin naman mag-decision sa buhay to live yourself, no? To live life to the fullest, tapos tsaka ka pa lang po gagawa ng pagbabago, no? At yung lahat ng pagbabagong yan, magsisimula ka pa lang po kapag nagkaroon ka na po ng lakas ng loob, na minsan po, pagka ganyan na hindi ka nagkikikibo, lalo ka pong mahihirapan at lalo pong hindi magiging katotohanan yan, ano? So, isa po yan sa nakikita ko talaga, no? At
talagang sa nakikita ko po ay talagang kailangan mong i-follow po yung iyong intuition, no? Yung iyong intuition, yung isang instinct, no? Kaya para raw po alam mo, no? Oh my God, this is all about intuition, ano? Yung aking nabunot ngayon, lahat halos ng black cards is all about parang pinupush tayo, binabalik tayo sa intuition, ano? Kailangan daw po makita mo at paano mo gamitin itong gift na ganito, no? Kasi hindi po lahat ay merong gift of intuition and gift of instinct. Kailangan mo po minsan pumunta ka sa isang lugar, breathe some fresh air, and alam mo yun, makapagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo over the phone. Alam mo po yun, marami ka pong pwedeng gawin under the sun na hindi mo po niya kailangan palungkutin ang sarili niya at hindi mo kailangan palungkutin kung ikaw po ay nakakaramdam ng instinct at intuition. So para hindi ka na makaramdam ng lungkot, dededmahin mo na lang yun. Hindi po tama yung pagdededma mo sa kanya kasi medyo matigas na po ang mukha nito. The reason why binalikan ka po nito or the reason why kinonta ka nito halimbawa or the reason why na parang gusto kanyang i-reach out, no, ay wag ka muna po agad susunggab, no? Alamin mo muna po talaga sa iyong alamin mo muna po talaga sa iyong sarili, pakiramdaman mo ano ba talaga intention sa akin itong mokong na to, no? So talagang doon pa lang po makikita nyo na po talaga, no? Isipin nyo muna po, no, sa lahat ng nangyari, ano bang intention sa akin ito, no? Kasi kung lolokohin lang ako, might as well gamitin ko yung instinct ko, wag na lang, thank you na lang, marami pang ikaw makikilala na magiging mas maganda po ang buhay mo. Okay? So yan po ang ating fourth and bonus reading, no? Kaya mo na siyang i-let go ng tuluyan, kaya lalo siyang hindi makakapag-let go at makakapag-move on sa'yo, no? The more po i-let go ang taong ito, the more po itong kakapit sa'yo. Yun lang po, no? Maraming salamat po to all my Lady Elena family. Maraming salamat po sa pakikinig nyo kahit gabi na po kayo po ay nakikinig sa ating channel. And of course, no, for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng makontak. That's my only official and legit FB account. Bago din po yan, ilabas ko po ang ating scammer kung saan ay makikita nyo po, no, yung kanyang ginawang Lady Elena fake account na kinopya niya po yung profile picture ko sa dati pong yung sa aking old profile picture, no. Kaya pagpasensyahan nyo na po yan at talaga pong i-report natin sa Messenger at FB para hindi na po siya makapangloko ng tao. Remember, wala po akong PayPal account. Hindi po ako naniningil ng nagsasabi sa dollars na ibigay nyo sa PayPal account. Wala po akong PayPal account, no? And talaga pong sa nakikita ko po ay talagang ang dami niya pong nalilink, no, na nakukuhaan po ng personal details. Kaya po yun po ang ating babantayan, no? Maging maingat po kayo dahil kahit po magmukha na ako sirang plaka na araw-araw ko yung nire-report, gusto ko po kasi meron po mga iba na first time po sa ating channel, kaya po iniingatan ko rin po sila, no? Kaya ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat na nanood, ha. And sa akin nga pong ever loyal, solid and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At wag po kayong malulungkot. Ako po ay babalik bukas for our first, second, third reading for the day, no? Tingnan na lang po natin kung kakayanin ko pa mag-bonus reading. Pero patawarin niyo po ako, ha, pag hindi ko po kayo minsan nabigyan ng bonus reading. But ito na nga po, as promised, no, ilalabas ko po ang bonus reading na ito sa inyo ngayong gabi, no? Maraming salamat po. Remember that kailangan po mamuhay kayo
one day at a time, no? Do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Be grateful that we are still alive and that we have our second chance na mabago po kung ano man po ang dapat nating baguhin sa ating mga sarili, no? Para po sa susunod na tayo ay magmamahal, no? Mas proud na po tayo at mas may natutunan po tayong lahat. Okay? And mahalin niyo po yung sarili niyo, no? Mahalin niyo po yung sarili niyo because self-love is still the best love of all, no? Mahalin niyo po yung sarili niyo at huwag po kayong malulungkot talaga, no? You have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back po for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Tayo po ay magbabalik at magbabalik at magbabalik. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. Thank you for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel because right now we are approaching 18,000 subscribers one day, no? Magkakaroon din po tayo ng silver button sa isang araw at takdang panahon na binigay sa atin para tayo ay magkaroon po ng silver button. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat, and I will all see you again tomorrow for another set of reading. Bye! Thank you very much po. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.